Let's all welcome Honorable E.J. L. Falcon. Sige po, maaari na po kayong umupo. Maraming salamat po, sir. Nagulat po ako dun sa huling sinabi nyo. Pero sa awa ng Panginoon Diyos, pag para sa'yo, pag nakaguhit sa palad mo, nakaguhit sa palad mo, tawag dyan ay tadhana. Oh. Grabe, kanina po, ginikilabutan ako habang, 2 beses ako kinilabutan. Habang papasok ako, ginikilabutan ako dahil ang daming mga kabataan na magsisipagtapos. Tapos tuwing nakikita ko ang kanilang mga magulang, mas lalo po akong nadudurog ang aking puso, nag-uumapaw na saya. Kinilabutan din po ako dun sa paano ako pinakilala ni Sir. Kasi sa murang edad po na 34 years old, ay marirealize mo na ang dami kong dapat ipagpasalamat sa Panginoon Diyos. Pero ganun pa man, gusto ko naman kayo ang kilabutan ngayon. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliran, di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso. Kabataan Mindoreño. Isa pa. Itanim mo lang sa iyong puso. Sarap pakinggan, no? Kinaya nyo. Kaya, kaya mo yan. Simpleng kanta na nakilala ng lahat. Simpleng mga salita na nilapatan ng tunog at himig. Pero ang kantang ito ay maraming taong binigyan ng pag-asa. At isa na doon, si E.J. Falcon. Sa bawat kabiguan, sa bawat pakikipagsapalaran, ang kantang ito ang naging musika ng aking damdamin para bumangon, lumaban, magsimula at mangarap muli. Yung kantang yon, nakilala ko dahil yun ang theme song nung dati kong teleserye, yung Dugong Buhay. Nung narinig ko yung kantang yon, sabi ko, ako to, kaya mo yan. Gusto kong simulan ang aking mensahe sa aking pasasalamat sa mga taong nasa likod ng paaralang ito sa pag-imbita at pagtiwala na humarap sa inyo ngayon para maging simbolo ng inspirasyon. Siyempre, binabati ko po ang ating honored guest from CHED Director, Dr. Jimmy G. Catanes. Sir, maraming salamat po sa oras nyo. Simpleng kwentuhan natin kanina, pero alam ko po, hindi ko na po babanggitin sa kanila, pero alam ko po ngayong araw na ito ay may nangyari pong hindi inaasahan. Pero ganun pa man, napaka-professional nyo po at kayo po ay pumunta dito. Dahil po sa totoo lang, sa iba-iba po ay baka hindi po talaga dumiretso. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo para po yung mga kababayan naming kabataang Mindoreño, makita nila ang suporta ng CHED at makita nila marinig nila ang napakaganda nyo pong inspirational na mensahe para sa kanila. Maraming salamat po. Sa atin pong Board of Directors, headed by our Chairman, Engineer Manuel G. Andaya, na sabi niya po, nabasa ko ang text kanina, hindi raw magandang pakiramdam niya ngayon, kaya pagpaumanin niyo po, ako na pong humingi ng paumanin, wala po siya ngayon. The President, Dr. Rosalina San Juan Andaya, Ninang. Mr. Darius Andaya, Dr. Maro Weber, Honorable Robert S. Quiatson, and Mr. Edgardo Kalangian. Members of the Executive Council, our Vice President for Academic Affairs and Dean of Studies, Dr. Ramon E. Wu, Jr. Hindi kita makakalimutan po dahil sa kanina. Sir, maraming salamat po.
diniklara niyo po ako dito. Talaga ang John Paul. Nako, mahal na mahal ko po talaga. Human Resource Director and Guidance Counselor, Miss Risa May Parawan. Okay. Sa lahat po ng mga estudyante, lahat ng mga magulang, dito na po ako sa gitna, lahat po ng mga bisita, lahat ng mga kamag-anak ng magsisipagtapos, lahat ng mga guro na narito, congratulations at isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kaya ko po kinanta yung Kaya Mo Yan kanina. Alam nyo, mga kabataang magsisipagtapos, napakaswerte po ninyo. Napakaswerte po ninyo. Una, dahil kinaya nyo. Kinaya nyo, kinaya ng mga mahal nyo sa buhay, kinaya ng mga magulang nyo na makapagtapos kayo ng pag-aaral. Alam niya po, si Kuya E.J. Falconio, mabilis na kwento lamang. Si Kuya E.J. Falconio ay lumaki sa baryo. Ang baryo po namin ay nasa lugar ng Pola at Pinamalayan, boundary po kami. Noong nag-aaral po ako ng elementarya, wala pong high school sa lugar namin. So grade 5, grade 6 po ako, kami magkakaibigan at ang aking mga magulang at aking mga kamag-anak, kinakabahan kami, saan ako mag-aaral ng high school. Para makapag-aral ka ng high school noong mga panahon na yon, tatawid ka ng 2 bundok. Ito yung Ranso National High School sa Pinamalayan, dahil walang high school sa lugar namin. Buti na lang po, may awa ang Diyos, dahil po nung grade 6 ako, ay biglang nagkaroon po ng Domingo Yuchu National High School. Kami po ang first batch nung panahon na yon. So isipin nyo, nag-aaral ako ng first year, binubuo namin ang classroom, kasi 3 classroom lang kami, 2 classroom, 1 faculty, 3 lang ang guro namin nun. Tabindagat po ang school namin, tabindagat po kami. Bago pumasok sa eskwelahan, dadaan po kami ng tabindagat, kukuha po kami ng mga bato sa tabindagat, dadalhin po namin yung, kasi kinoconstruct po namin yung mga buildings, para magkaroon kami ng another classroom. Natatandaan ko noon, noong mga panahon na yon, pag sinabi ng, kunyari, E.J. Falcon, walang assignment, 100 bato. E.J. Falcon, walang projects, 200 bato. E.J. Falcon, hindi kumpleto ang uniform, dahil tayo mga lalaki, alam natin, kakamadali natin, minsan pati yung logo natin, IDs, lahat nakakalimutan natin. E.J. Falcon, 100 bato. Ito na, para tumawid ka ng first year high school, dapat kumpleto ang clearance mo. Pag hindi mo na kumpleto ang clearance mo, E.J. Falcon, marami-rami yun, 2,000 bato. Ganun po ang ginagawa namin para mabuo po at makapag-aral kami, mabuo yung mga classroom namin. So ngayon po, habang kasama namin ang aming mga magulang at mga guro, binubuo po namin yon. Nung ako po ay 3rd year high school, pinoproblema ko na naman saan ako magka-college. Kasi para makapag-aral ka po ng college, ang pinakamalapit po na college dun sa lugar namin, Abada, Pinamalayan. Ang gusto ko pong course ng mga panahon na yon, criminology. O kaya sundalo. Yan ang mga gusto ko dati dahil fan po ako ng action. Fan po ako nila Senator Robin Padilla. Pinapanood ko mga pelikula niyan. So siyempre, dahil hindi naman ganun ka-matured yung si E.J. Falcon noon, yun ang rason niya. Gusto niya maging pulis kasi astig. Ganon. Gusto ko makapaglingkod, pero nangibabaw yung sarap siguro maging pulis o maging sundalo kasi action, ganyan. Kasi nanood ako ng mga pelikula. Para makapag-aral ka po mula sa baryo hanggang Pinamalayan, magbabangka ka po. Dahil ang lugar po namin, hanggang ngayon, walang signal ng cellphone, hindi pa abot ng kalsada, generator lang po kami ng mga panahon na yon. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Kaya alam ko yung teleseryeng Basta't Kasama Kita ni Robin Padilla noong mga panahon na yon. Yun lang ginagawa namin sa baryo. Doon lang umiikot ang buhay namin. Para makapag-aral ka, sasakay ka ng bangka, 1 oras, magkano ang pamasahe sa Abada, Pinamalayan College. Magbabayad ka ng dorm, allowance mo pa, pang tuition. Ang aking mga magulang, mangingisda, magsasaka, kargador. Dahil ang sabi sa akin ng tatay ko noon, pag hindi ka nag-aral, ang mapapamana ko sa'yo ay pagiging kargador dahil wala naman kami lupain dun sa baryo. So ngayon po, hindi ako napag-aral sa Abada kasi ang hirap. Lumuwas po ako ng Maynila. Pagluwas ko ng Maynila, nag-aral ako sa University of Manila sa kursong HRM. Ito na, bakit HRM?
Sabi ng aking mga chewin sa baryo, kailangan makapagtrabaho ka sa abroad, makapagtrabaho ka sa barko, makapagtrabaho ka sa hotel. Kailangan makapag-abroad dahil matangkad ka, madali kang makakapag-apply, madali kang makukuha. Pero po nung nag-aaral ako, sa halagang 400 pesos na libro, hindi ko nabili. Hindi nabili namin ng mga magulang ko. So na-stop ako sa pag-aaral. 400 pesos na libro na-stop ako sa pag-aaral. Ang ginawa ko, umuwi na naman ako ng Mindoro. At tandang-tanda ako noon, habang nasa bus po ako, ay nandun po yung kantang, kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na merong saya. Yun talaga. Habang nasa bus ako, sakay ako ng Roro, pagdating ko ng baryo, 2 linggo pa lang po ako nasa baryo. Tandang-tanda ko po noon, nagbabasketball si Kuya E.J. Falcon. Yan po ang ginagawa ko sa baryo basketball, yan ang kinakaadikan ko Dahil sa akin, ang pinakamasarap na bisyo ay sports. Basketball. Trivia po. Kaya paborito ni Kuya E.J. Falcon nyo ang 5:30 ng hapon. Yung 5:30 ng hapon, pinakapaborito kong oras yan. Habang nagbabasketball ako, natapilok ako, basag yung sakong ko. Yung tatay ko, nagkakargador. Yung malalaking kopras, yung bimig, kung may naalala kayo yung pinost ko sa Facebook, yung nasa Wawa Pinamalay nagbubuhat. Ganun po yun. Binubuhat namin mula dun sa tabi, papunta pag low tide, malayo yung bangka para dalhin sa Pinamalayan. Basag ang sakong ko nung panahon na yon. Dala-dala ko po yun, papunta dun sa laot. 5:30 ng hapon. Sabi ng mga kaibigan ko, EJ, wag na, tol, wag na. Sabi ko, pambaon ng mga kapatid ko. Habang buhat-buhat ko po yung malaking kopras na yon, nakaganito po ako noon, ganito. Nung 5:30 ng hapon na yon, pagharap ko sa tabi, sunset, takip silim, bigla akong na-realize sa buhay ko. Sabi ko, teka muna, parang hindi ako pwedeng ganito na lang ang buhay ko. Paano matutulungan yung mga mahal ko sa buhay? Isipin nyo, basag ang sakong ko, nagkakargador ako. Paano pag hindi ko na kaya, di wala na kami. Paano yung mga kapatid ko? Nung kinabukasan po noon, nagdesisyon ako. Sabi ko, mapahing pamasahe, luwas ako ng Maynila. Pagluwas ko ng Maynila, January 10, 2008, alas 7 ng gabi, pagpasok ko sa kwarto namin sa Pandakan, Manila, pagbukas ko ng TV, ito na po ang huling audition para sa Pinoy Big Brother. Mga kabataan, nung panahon na yon, kasikatan ni Kim Chiu, nila Gerald Anderson, lahat po ng teens ng buong Pilipinas, pati international, ay gustong maging artista. Ginawa ko mula alas 6 ng umaga, from Pandakan, Manila, papuntang ABS-CBN, hindi ko alam, nagkaligaw-ligaw pa ako, sumakay ako ng jeep, papuntang Taft Avenue, mula Taft Avenue, nag-Apex ako, papuntang Fairview, ligaw-ligaw po ako, hanap ko ang ABS-CBN, naka-messenger bag ako, naka-fake na Converse, yun po ang suot ko dati. Naka-V-neck na white. Mula 6 a.m. hanggang 12 midnight, ang number ko po nung panahon na yon sa Pinoy Big Brother ay 13,569 nung araw na yon. Huling audition pa yun Paano yung mga nauna? Di ilang milyong kabataan yung nag-audition. So, sa haba ng proseso, pinalad ako, nakapasok ako sa Pinoy Big Brother. Sabi ko sa akin sarili nung makakapasok na ako, eto na, tupad na ang pangarap ko. Hindi pa pala. Kasi nung pagpasok ko ng Pinoy Big Brother, sa kasaysayan po kasi ng Pinoy Big Brother, ako po yung unang pumasok, ako yung huling lumabas. Doon kayo mapaproud sa isang kabataang Mindoreño. Ako lang po ang may history na ganun. First housemate, huling lumabas. Kasi yung iba po kasi, iba yung numbering Ako po yun. Ako unang housemate lumabas, nakatarsan po ako noon. Pagpasok ko, sabi ko, okay na, ito pa ang mapangarap ko sa buhay. Pagpasok ko doon sa loob ng bahay ni Kuya, sumalubong sa akin. Espanyol, Italiano, yung kalab team ko, si Valerie, German, si Beauty Gonzales, hasyendera ng Dumaguete, si Roby Domingo, Atenista, yung si Joseph, Lasalista, iba-ibang klase ng taong nandun sa loob. Taga-baryo nga ako. Punong-puno ako ng insecurities. Isipin nyo naman, taga-baryo ako, mahirap ako.
Hindi naman ako nag-aral sa pinakamagandang eskwelahan. Hindi naman ako Inglesero. Hindi naman ako kaputian. Hindi naman ako kagwapuhan. Ay, hindi naman ako kagwapuhan noon. Pero ngayon, basta Mindoreño, gwapo at maganda. Yun ang panghawakan natin. Yun ang pakiramdam ko noon. Payat ako noon eh. So, paano ako makikipagsabayin dito sa mga kasama kong Pinoy Big Brother? So, sa loob ng bahay ni Kuya, kahit kailan hindi ako nagiging leader. Hindi talaga ako nagiging leader. Kasi nasa, Quezon City eh. Doon sa tapat ng ABS-CBN, hindi ako naging leader dyan. Ang leader ay sila Robby, yung mga kasama ko, sila Robby Domingo, yung laging leader sila. Pero mabait talaga ang Diyos. Yung huling 2 linggo ng Pinoy Big Brother, dinala kami ni Big Brother sa Palawan. Sinakay kami ng eroplano, helicopter. Eh di ba pag bata ka sa baryo, kailan kayo makakasakay dyan sa eroplano at helicopter na yan? Kahit kami, mga bata kami, nagtuturoan kami, kailan kayo tayo makakasakay dyan? Nabigyan ako ng pagkakataon si AJ Falconio makasakay ng eroplano at helicopter for the first time, unang beses ko. Kaso, naka-blindfold, nakapiring. Kasi bawal tanggalin ang piring o yung blindfold dahil nga mapapalabas ako ng bahay ni Kuya. Madidisqualify ako. So, kating-kating na ako, ramdam ko rin. Ganyan, yung LSC ng helicopter, ramdam na ramdam ko. Sabi, ano kayong loob nito? Ano kayong tsura ng baba? Kating-kating na akong tanggalin. Pero siyempre, pag tinanggal ko, pwede ako mapalabas ng bahay ni Kuya. Pagdating namin dun sa Palawan, pagtanggal ko ng piring, di ba sabi ko doon sa bahay ni Kuya sa Quezon City, hindi ako nagiging leader? Pagtanggal ko ng piring, ang pinakita sa akin, dagat, bundok, mga puno, may baboy damo, may manok, may unggoy, may ganito. Ang dami, iba-iba klase. Dagat, bundok, pagtanggal ko ng piring. Sa Manila, hindi ako nagiging leader. Ngayon, andito na si Tarzan. Ako ang leader ngayon. Diba? Kasi, pinakita sa akin, parang binalik ako sa Mindoro, Palawan, isla eh. Parang doon ako lumaki, binalik ako. Alam nyo, yung huling 2 linggo ng Pinoy Big Brother, si Kuya AJ Falconio, siya ang sumisid sa dagat, siya umakyat sa puno, siya nang huli ng manok, siya nagkatay ng manok para makakain yung mga kasamahan ko sa Pinoy Big Brother. Kung hindi dahil sa, akong gumamit ng gulok, yung bolo, yung itak, ako lahat. Para makakain yung mga kasama ko dahil sa akin. So naging leader ako doon. Anong ibig sabihin nun, mga kabataan? Sa buhay natin, pinanganak na tayong mahirap. Huwag na nating isisi sa angka natin yan. Huwag na nating isisi sa mga magulang natin yan. Ang importante, niluwal nila tayo sa mundong ito, doon magpasalamat na tayo. Pinanganak tayo mahirap, lumaki tayo sa baryo, sa liblib, mayayaman sila. Gamitin yung inspirasyon, yung mga mahal nyo sa buhay. Gamitin yung sandata kung ano yung nasa paligid nyo ngayon. Dahil tandaan nyo sa Palawan, nasabi ko sa akin sarili nun, oo, may mga kaya silang gawin na hindi ko kayang gawin. Pero teka muna, dito sa Palawan, marami akong kayang gawin na hindi rin nila kayang gawin. Gamitin nating inspirasyon kung ano yung buhay natin, yung mga magulang natin, yung mga nakikita natin sa paligid. Dahil yan din ang magdadala sa atin sa tagumpay. Hindi natin pwedeng, mahirap ako, hindi na kaya, mahirap na. Hindi po ganun. Si Vice Governor AJ Falcon po, sa totoo lang, sa sobrang pagmamahal sa edukasyon, sobrang pagmamahal ko, dahil nakaka-relate po ako sa inyo, ramdam ko ang nararamdaman nyo. Ranas ko ang nararanasan nyo. Ang nararanasan ng mga magulang nyo ay nararanasan ng mga magulang ko. Ang nararamdaman ng mga magulang nyo ay naramdaman ng mga magulang ko. At baka din naman, gusto rin nyo akong i-congratulate dahil ngayong August 30 po, sa haba-haba ng panahon at sa lahat ng pagod ko, graduate na rin po ako sa University of Makati ng Bachelor of Political Science, major in local governance.
So alam nyo, lahat naman tayo, maraming paraan. Walang imposible. Nung mga nakaraan po, sobrang pagmamahal ko po sa mga estudyante. Nung binigyan ako ni Senator Robin Padilla ng 6 million na assistance, tinanong ako saan ilalagay. Nilagay po natin yun sa mga walang pantuition. Hindi lahat mabibigyan. Kasi Vice Governor lang po ako. Vice Governor po ako. Hindi naman kaya ng resources ng Kapitolyo. Sabi ko nga, ito kahit naka-live po eh. Yung sweldo po ng Vice Governor isang buwan, very open ko sinasabi yan. Yung sweldo ng Vice Governor isang buwan, isang araw ko po pinagsushootingan sa Maynila. Ganun po yung nangyari. Pero gusto ko po talagang maglingkod sa aking mga kababayan. Alam niyo po kung bakit? Kaunting paliwanag lang po. Nung lumaki po ako sa baryo, mula po nung sinilang ako, hanggang 16 years old, puro po kahirapan yon. Puro kahirapan yon. Nakakatawa lang ako noon pag nakakalaro ko mga kaibigan ko at nagbabasketball ako eh. Isipin nyo mula po nung sinilang ako, hanggang 16 years old, puro kahirapan. Lumuwas po ako ng Maynila, 17. Pinoy Big Brother Big Winner. Hanggang 32, kaginawaan. Tingnan nyo po. 1 to 16, kahirapan. 17 to 32, kaginawaan. Kalahati ng buhay ko, kahirapan. Kalahati, kaginawaan. Kasi big winner ako ng PBB, artista ako, so kaginawaan yon. Sabi ko sa akin sarili, naging kaibigan ko na yung mayayaman, nakain ko na yung pinakamasasarap, napuntahan ko na yung iba-ibang bansa, napuntahan ko na Asia, Amerika, Europa, napuntahan ko na po yan. Naikot ko na po yan. Pero parang may kulang. Ano yung magpapasaya pa sa akin? 1 to 16, kahirapan. 17 to 32, kaginawaan. Vice Governor po ng ating lalawigan, ako po yung pinakabatang vice gobernador sa edad na 32 years old. Yung pala yung balik ko sa ating lalawigan. So yun po yun. Kaya sabi ko nga, kung ako po ay walang gagawin dito sa paglilingkod ko sa ating mga kababayan, na gusto ko lang po ay makatulong sa ating mga, hindi po ako nangangampanya, ito ay ini-inspire ko lang po kayo. Kung ako po ay walang gagawin, at hindi po ako makakatulong pa at makapaglingkod ng maayos sa ating mga kababayan, eh baka po pag nag-artista ako, mas makakatulong pa ako. Napaka-limited po ang resources namin bilang Vice Governor, pero gumagawa po tayo ng paraan para makahingi po. Kasi limitado po ang resources natin dito sa probinsya. Alam naman po ng lahat yan, pinagkakasya-kasya na lang po natin. Kaya humingi po ako sa national. Ang totoo niyan po, nung ako po ay nakapunta ng Mansalay nung nakaraan, namigay po kami sa oil spill. Bigay kami sa oil spill ng ayuda. May isang matandang lumapit sa akin, naka-profile sa Facebook ko yung EJ Falcon Lingkod Bayan. Naka-profile po yung matandang yun eh. Humalik sa akin. Na-interview ko. Ano po yung mga problema nyo, nanay? Sabi niya, yung mga anak daw niya, mga apo niya, nag-aaral pa sa malayo. Bawa, Rojas, Bungabong, 50 pesos pala, 50 pesos ang kanilang pamasahe. Parang masala yata, papuntang Rojas, 50 pesos. Pag wala na pamasahe, wala na pang paaral. O hindi na makakapag-aral, eh may tuition pa, ganyan. Kaya doon ko po naisip na humingi po sa kaibigan nating senador sa Maynila. Sabi ko kay Senator Win Gatchalian, nung tinanong ako, EJ, anong gusto mong project para sa Mindoro? Sabi ko po, Ninong, magkano po? 20 million. Tawag po ako sa Mansalay. Kaya po, awa ng Diyos, magkakaroon po ng community college ang Mansalay. Magkakaroon po. Dahil po yun doon sa halik ng isang matanda. Kaya tinawagan ko po si Mayor noon na sabi ko, actually ngayon po, inaano na po, gagawin na po yun. Nandun na sa kanila na po yung pondo ng 20 million, phase 1 pa lang po yun. So, ako po kasi, bilang Lingkod Bayan, buo pa yung mga kalsada. Buo pa yan. Pero ano po kasing kailangan ng ating mga
kababayan. Kaya po umasa po kayo na ako ay ang inyo pong lingkod ay nakasuporta lalo-lalo sa kabataang Mindoreño dahil naniniwala ko, dahil ako isang kabataang Mindoreño, naging pag-asa ng aking pamilya, naging pag-asa ng ating bayan. So alam ko po, yung nangyari sa akin ay hindi po posibleng mangyari sa inyo. Kaya nga po, bilang panghuli, ito po ay sinulat ko. Dapat po magbabasa ako eh. Sabi ko, hindi. Kwentuhan na lang tayo. Pero may konti po akong naisulat. Ang punto ko po dito, huwag kayong matakot magkamali. Lahat tayo ay pwedeng may kakulangan o may masama pang nakaraan. Pero nasa ating mga kamay nakasalalay ang magandang hinaharap. Success is not just about medals or awards. Ang mga kamaliang nagawa natin in the past or pagkukulang ay pwede pa nating itama. There's a saying that goes, erasers are made for those who make mistakes. Today, I must say, erasers are made for those who are willing to correct mistakes. Attitude is everything. Bilang mga estudyante at magsisipagtapos, marami pa kayong pagdadaanan. Sobrang dami pa po. Pero make each experience a learning experience. Sa inyo magsisipagtapos, take it from me. Pakinggan niyo pong mabuti ito. Napaka-importante po nito, itong huli. Kasi nangyayari po ito sa atin mga kabataan. Take it from Kuya E.J. Falcon. Walang limitasyon ang ating kakayahan, kaya hindi tayo maaaring ikahon sa iisang lalagyan lamang. Kaya sa tuwing sasabihan ka ng sinuman na hanggang dyan ka na lang, suklian mo lang ito ng ngiti dahil ang katotohanan, malayo pa ang mararating mo. Nasa iyo ang kapangyarihan at hindi sapat ang salita para kunin nila ito sa iyo. Sabi nga ni Albert Einstein, kung uhusgahan mo ang isang isda sa kanyang abilidad sa pag-akyat sa puno, buong buhay siyang papaniwalain na wala siyang kakayanan. Maaring hindi ka magaling sa isang bagay, pero sigurado ako may angking galing ka sa isa, dalawa, or maraming ibang bagay at larangan. Ito po ang aking natutunan sa nakalipas na halalan. So, be brave. Have faith in yourself. Figure out what makes you happy. And go. Do it. Kaya mo yan. At ang pinaka-importante sa lahat, mga kabataan, tanggapin mo kung sino ka. Alamin mo kung ano ang gusto mo. Dahil nasa mga kamay mo ang tagumpay na ninanais mo. Yun po. Yun yung mga huling bibitawan kong salita. At ang pinaka-isa pang importante sa lahat, nangarap kayo. Nangarap po kayo. Pero sana naman, ang hiling ko po sa inyo, huwag niyong kalimutan yung mga magulang ninyo. Dahil kung kayo ay nangarap, maniwala kayo sa akin, kayo ang unang mga pangarap nila at sila ang nangarap para sa inyo. Balikan nyo yung mga magulang ninyo, mga mahal nyo sa buhay. Huwag na huwag ninyong kakalimutan yan. Matatanda na sila. May mga panahon po yan. May mga panahon yan. May 100 pesos sa bulsa. Gustong-gustong ibigay sa inyo. Pero pag binigay sa inyo, paano yung mga kapatid ninyo? May mga panahon po dyan, ibang mga magulang nakakaangat sa kanila. Minsan po yan, pag hindi nila nabibigay, kasi naranasan ko po yan pag hindi nila nabibigay yung pangangailangan at gusto ninyo, at nabigay ng isang magulang dun sa kaibigan ninyo, masakit po para sa kanila yan. Pero dahil hanggang doon na lang yun,
Wala po silang kakayahan. Marami sa ating mga magulang, walang kakayahan para ibigay ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya sana naman, balikan nyo. Balikan nyo. At maniwala kayo, balikan nyo kung sino yung mga kasama nyo nung walang-wala kayo. Dahil, tandaan nyo po ito, pag dumating ang panahon, yan, balikan nyo, mga klase nyo, mga kaibigan nyo, nasa harap nyo, nasa likod nyo, nasa side nyo, balikan nyo yan. Huwag nyo kakalimutan yan. Dahil pag dumating ang panahon, pag nakuha nyo yung tagumpay dun sa taas, nasa taas na kayo, at biglang binawi ng Panginoon Diyos yan, yung mga kasama nyo nung walang-wala kayo, sila din ang sasalo at tatanggap sa inyo. Dahil nakasama nyo sila nung walang-wala kayo. Pati yung mga guro nyo, balikan ninyo. Kaya nang ginagawa ko, binabalikan ko. Yung probinsya ko, binabalikan ko. Yung mga kaibigan ko, binabalikan ko nung ako po ay nandun. Bumalik ako para maglingkod. So, balikan po natin. Kahit anong paraan yan, balikan, huwag tayong makakalimot. So, yun po, mahaba-habang kwentuhan. Sana po nabigyan ko kayo ng inspirasyon. Mabuhay ang kabataang Mindoreño. Mabuhay ang inyong mga magulang. At mamaya pag uwi, yakapin nyo ang inyong mga magulang at sabihin nyo po, kung mayroong pang salitang higit sa maraming salamat, nanay, tatay, yun po ang gusto kong ibigay sa inyo. At bilang, ito naman ay pa-cute lang, okay, na pwede nyong gawin. Pag kayo nagkatrabaho, yung unang sweldo nyo, bigyan nyo ulit agad sa magulang ninyo. Dahil maniwala kayo, suswertihin kayo. Unang-unang sweldo, Nay, Tay, ito po yung sweldo ko. Bigay nyo agad. Ngiting-ngiti yung mga magulang, oh. Tama, si Vice Gov. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat.